Araw ng 50th anniversary party ng St. Roque H.S. Medical Center. Nakahanap si Mutya sa Andrea's ukay-ukay ng kulay dilaw na besteda, na ayon sa etiketa ay mula sa Oxford Clothes at made in USA. Simple lamang ang tabas ng damit, off-shoulder at hanggang tuhod niya ang haba. Ang maikling punit sa may bandang bewang nito ay tinakpan niya ng malapad na belt na kulay itim na galing din ng ukay-ukay. Ang sandals naman niyang kulay itim ay hiniram niya sa best friend niyang si Idlin. Padala iyon ng kapatid nitong nagtatrabaho sa Macau. Ang best friend na rin ni Mutya ang nag-makeup at nag-ayos ng buhok niya. Para kay Pa at nagtatrabaho ito ngayon sa isang beauty salon kung hindi siya nito tutulungan sa pagpapaganda. Pinagtitinginan si Mutya sa jeep na sinakyan niya papuntang Palazzo Arastia. Ngunit binaliwala na lamang niya iyon. 5 minuto bago mag-alas 8 nang makababa na siya sa harap ng hotel. Nakasabay niya sa pagpasok sa entrance ang ilang mga guest ng mga hotel at lahat ng ito ay mukhang pawang mayayaman. Napalunok si Mutya habang inililibot ang paningin sa hotel. Ngayon lamang siya nakapasok doon. Dati, hanggang tingin lamang siya mula sa salaming dingding ng hotel. Ang lobby pa lang ng Palazzo Arastia ay 10 beses marahil na kasing laki ng bahay nila. At sigurado siyang ang presyo ng maski isa sa sofa na naruroon ay kayamanang maituturing para sa kagaya niya. Mutya, ikaw ba yan? Napalingon si Mutya sa tumawag ng pangalan niya. Isa sa mga taga-accounting department ang nalingunan niya. Si Sir JC. Ngumiti siya rito. Hello, sir. Ayos ng porma natin ah, naka-long sleeves ito na itim at asul na necktie. Pormalan, ang ganda mo naman ngayon. Hinatid ka ba ng boyfriend mo? Hindi ho. Iyong asawa ko ho ang naghatid sa akin, napamulagat ito sa kanya. May asawa ka na ba? Di ba wala ka pang boyfriend? Natawa si Mutya, kita nyo na, sir. Alam nyo naman pala na wala, Napakamot ito ng ulo. Ikaw talaga, Mutya. Nadali mo ko doon, Tina nga sa ballroom. Nauna na itong maglakad papunta ng elevator. Papasara na ang pintuan ng elevator ng may humabol na matangkad na lalaki para sumakay din. Hey, Mutya. Wow, you look exquisite. Napatingala si Mutya sa matangkad na lalaki. Hello, Sir Keith. No, I told you. Just plain Keith. Why is it that we always meet in elevators? Kind of serendipitous, don't you think? Ngumiti lamang si Mutya. Alam niyang pinapakinggan ang usapan nilang iyon ng bawat isang tao sa elevator. You gonna attend the hospital party? Tanong sa kanya ni Keith. Tumango si Mutya. Maluwang ang ngiti nito. That's good. I also got an invite. Rainil left St. Roque H's anniversary party at the 2nd floor to go up the 19th floor. The receptionist called him because a guest was requesting to talk to the hotel manager. The guest claimed that a housekeeper stole her Havaianas slippers. Alas 10 na ayon sa kanyang relo. Pinauna niyang pumasok ang isang babaeng guest sa elevator. Pinindot ng babae ang button para sa 22nd floor. Pinindot niya ang ika-19. Nasa ika-8 palapag na sila papunta ng ika-9 na palapag nang biglang huminto ang elevator at namatay ang ilaw nito. Napasigaw ang kasabay niyang babae. Siya naman ay napahawak sa salaming dingding. Bumukas ang emergency light ng elevator ngunit aandap-andap iyon. Miss, are you alright? Aniya sa kasamang babae. Tumingin ito sa kanya at tumango. For some reason, the dim light made the woman in yellow dress look surreal. Dahil siguro para itong iyong paboritong laruan ng 6-year-old niyang pamangkin, iyong Barbie doll na Filipina ang features. He looked away and instead got his phone from his pocket. Agad niyang tinawagan si Maro, ang night supervisor ng hotel. Sinagot naman agad ng lalaki ang tawag niya. Mau, I'm inside the middle elevator. What happened? Bakit hindi tumatakbo ang generators natin? Sir, tumatakbo naman tayo through generator power, hindi po ba umaandar yung elevator? No. It's stuck between 8th and 9th, call maintenance. And tell kay Rubin that the emergency light inside this elevator is failing, aren't they supposed to have this checked last month? Hello.
Tumunog na ang warning signal ng phone ni Rainiel. Na-drained na ang baterya nito. Oh, what could be worse than this? Tiningnan ni Rainiel ang kasamang babae. Miss, can I borrow your phone? I really need to make some emergency calls. I'm Rainiel Arastia, by the way. General Manager of the hotel. Inilahad niya ang kamay rito. Inabot naman ito ng babae. Nanlalamig ang kamay nito kahit na tumigil din sa pagtakbo ang aircon doon. Sigurado ka bang ayos ka lang? Nilalamig ka, Miss Mucha, Sir. Mucha at Rehenyo ho. Medyo kinakabahan lang ho ako kasi madilim. Gusto ko lang naman ho sanang pumunta ng rooftop. Maganda raw dun eh. Hindi naman ho ako takot sa elevator. Actually nga, Sir, operator ho ako ng elevator. Pero sa halos 1 taon ko ho ng pagtatrabaho, hindi pa naman kasi nagkakaaberya ng ganito. Kasi naman sir, may napanood na ho kasi akong pelikula na ganito yung nangyari, bigla na lang bumagsak yung elevator. Namatay yung mga bida. Tapos, ganyan ka ba talaga kadaldal, or are you just nervous? Putol ni Rainiel sa sinasabi nito. Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Pareho ho. Ah, siya nga ho pala, wala ho akong cellphone. Binenta ko ng madengge yung kapatid ko. Napatili ito ng pati ang emergency light ng elevator ay mamatay. Everything went pitch black. Lola ko, ang dilim-dilim. Wala akong makita. Nakakatakot. Mamamatay na yata ako, wika nito. Napabuntong hininga si Rainiel. Mucha, halika rito, hahawakan ko ang kamay mo. Iniisip niya na ang mga tao ay natatakot sa dilim dahil lamang sa nararamdaman nilang nag-iisa. Naramdaman naman ni Rainiel ang paglapit sa kanya ng babae. Kinakapa-kapa nito ang dingding hanggang sa maramdaman na lamang niya ang kamay nito na naglanding sa pagitan ng hita niya. Mucha, yan ang package ko. Inalis naman agad nito ang kamay doon. Ay, bulsa niyo ho ba yan? Sorry ho. Hindi na lamang ni Rainiel itinama ang intindi nito sa sinabi niya. Siya na ang humagilap sa kamay nito. Her hand was still a bit cold when he held it. Ilang saglit din na namagitan sa kanila ang katahimikan, tanging ang ingay na galing sa labas ng elevator ang naririnig nila. Wala silang imikan, basta magkahawak lamang sila ng kamay, abala sa kani-kanya nilang iniisip. Maya-maya pa ay bumalik na ang ilaw at naramdaman nila ang paggalaw ng elevator. Bumitaw sa kanya si Mucha at pinindot nito ang 9th floor na button. I thought you were going to the 22nd. Tanong ni Rainiel rito, nakakunot ang noo. Hindi na po, bababa na ho ako ng 2nd floor. Tumakas lang ho kasi ako sa party namin. Baka po nagsisimula na yung raffle. Naglakad ito papalabas ng elevator nang bumukas iyon sa 9th floor. Salamat, sir. Yumukod pa ito sa kanya. Papasara na ang elevator nang muli niyang pindutin ang open button. Do you happen to work at St. Roch H's? Tanong ni Rainiel rito. Opo, sir. Nakakilala ka na ba ng lalaking nagngangalang Keith Grisham? Naguguluhan man sa mga tanong niya ay tumango pa rin ito. Makulat ho yung Amerikanong yun. Dumudugo na nga po ang ilong ko sa kaka-Ingles. I see, pagkasabi niyo na ipinindot na ni Rainiel ang close button at iniwan na sa palapag na iyon si Mucha. Take care of yourself, aniya bago tuluyang sumara ang pintuan ng elevator. Parang isang mahabang panaginip lamang ang mga nangyari kay Mucha ng gabing iyon. Una, kasama niyang natrap sa elevator at naka-holding hands pa niya, ang isa sa pinakagwapo at pinakamayamang lalaki sa Puerto Princesa. Pangalawa, napanalunan niya ang first prize sa paraffle ng ospital, ang weekend stay para sa 2 tao sa Palazzo Arastia. Maingat siyang bumangon sa hinihigaang kutsan, sinisiguradong hindi magigising ang mga katabing si Lola Andeng at Bekoy. Tahimik siyang nagtungo sa kusina. Uminom siya ng kaunting tubig para pawiin ang nararamdamang pagkauhaw. Nakapanghihinayang na hindi pwedeng cash na lang iyong premyo. Hindi rin daw pwedeng ilipat sa iba. Gusto pa naman sana niyang ibenta na lang ang napanalunang premyo. Malaki-laki rin daw ang katapat na pera noon, sabi ng isa sa mga nurse. Mayroon daw itong alam na kwarto sa palazzo, na $500 ang bayad kada isang gabi. Lagpas 20,000 din iyon na bayad para lamang makatulog ka sa marangyang lugar. Galit yata sa pera ang mga turista na tumutuloy sa palazzo. Napatingin si Mucha sa kaliwang kamay.
Hindi maalis sa isip niya ang nangyari sa kanila sa elevator ni Reynil Arastia. Nagre-replay din sa utak niya iyong sinabihan siya nito na, "Take care of yourself," kahit hindi siya sigurado kung bakit siya sinabihan nito na mag-ingat siya. Mukha ba siyang lapitin ng disgrasya? At ngayon, crush na niya tuloy si Reynil, kasama ni Mucha ang higit sa kalahati ng mga babae at feeling babae na empleyado ng ospital. Si Reynil kasi ang kasama ng presidente ng St. Roque H's na nag-abot ng first prize sa kanya. Nginitian lamang nito ngunit hindi siya kinausap. Sa bagay, ano bang aasahan niya? Na porket nakulong sila sa elevator ng ilang minuto ay close na agad sila ni Reynil. Asa pa siya. Uminom siyang muli ng tubig para mahimasmasan naman siya ng kaunti. Kailangan na niyang kausapin si Idlin bukas. Ito ang isasama niya sa Palazzo Arastia. Hindi kasi pwede ang Lola Andeng niya dahil walang mag-aalaga sa mga manok nito at magbabantay sa bahay. Hindi rin pwede si Bekoy dahil mahirap naman kapag walang makakasama ang lola nila sa bahay. Isa pa, katwiran ng kapatid niya, wala naman daw itong mapapala roon. Mabuti na rin na si Idlin ang makakasama niya. Matutuwa sigurado ang kaibigan niya, dahil unang beses nilang magpapaspa, makakakain at makakatulog sa napakasosyal na lugar. Hindi pa man ay excited na si Mucha. Sana ay makita niya roon si Reynil. Sana, maalala pa siya nito. Napatunganga si Mucha nang marinig ang sinabi sa kanya ng Amerikanong si Keith. Nasa may sulok sila ng isang restaurant sa bayan. Gusto sana niyang tanggihan ito sa paanyaya nito ngunit mapilit ito, may sasabihin daw sa kanyang importante. Ano ba namang malay niya na aalukan pala siya nito ng pera kapalit ng pagkabirhen niya. You know, Sir Keith, if you tell that to anybody, you will get sampal, aniya rito ng bahagya siyang makahuma. Simple. What's that? Sampal. Like this. Iminuwestro ni Mucha iyon at kunwaring sinampal ang sarili. Oh, a slap on the face. I know what I'm saying is quite odd. But $1,000 is a big money. It'll help you a lot. Umiling si Mucha. Sir Keith, I know I'm an elevator girl, but I'm not a prostitute. I'm not saying that you're prostitute. I know you're not. You see, Mucha, I'm a historian at heart historian. You teach history. Singit ni Mucha. Nagkibit balikat ito. I could, but not really. I own a bookshop in California that specializes in history of the world. And I'm actually fascinated by the Japanese culture, and I could talk for hours about it. But just to keep it short and simple, 100 years ago, the Japanese men pay a large amount of money just to be the first man to have make love with a geisha. A geisha is an entertainer in old Japan. The one that wears an elaborate costume with puffy hair, white makeup, red lips, like prostitutes. Umiling ito. No, prostitutes are different. The geishas, they entertain. Pretty much like the singers and actors that you see on TV. So, bakit nasa Pilipinas ka? Bakit hindi sa Japan? Humawak ito sa baba nito. Wala akong tiwala sa mga Hapon. Maaari akong mapatay doon para sa lahat ng alam ko. Sa lahat ng kanilang teknolohiya, sa tingin ko ay konserbatibo pa rin sila. Isa pa, ang mga Pilipino ay nagsasalita ng mas mahusay na Ingles, at sa tingin ko ay mas malaya kaysa sa mga Hapon. Ako nagre-research din ako sa linya, sa tingin ko mas may pagkakataon akong mahanap ang babaeng makakapasa sa lahat ng kailangan ko dito. Bumuntong hininga si Mucha. Just find another woman, Sir Keith. Mucha, gusto kong pag-isipan mo muna. Kung titingnan mo ang paligid, makikita mo na di ikaw ang unang taong makikipag-make-love dito. In my short stay here in your country, nakakita na ako ng mga teenage moms, menor de edad na prostitute, mga babaeng gumagawa ng one-night stand. Gusto ko lang maramdaman at maranasan ang sarili ko kung paano makipagtalik sa isang birhen na babae, kung mayroon mang emosyonal o psikolohikal na pagsasakatuparan o kahit a change in my existential facticities that would come with the act of I'm being too philosophical here, I will not find any attractive, virgin woman in our country. I'm no pedophile pangako ko ito o magiging malumanay ako. Kinilabutan si Mucha. Kalahati lang salita niya nito ang naintindihan niya, ngunit iyong huling sinabi nito,
Alam niyang ang pakikipagtalik dito ang tinutukoy nito sa pagiging gentle nito kuno. Kahit naman gwapo ito, hindi pa rin ni Mucha maatim na ibigay ang sarili rito. Ni magpahalik nga sa lobby ay hindi niya pinayagan sa mga dati niyang kasintahan. Pinalaki siyang konserbatibo ng lola niya. Ngunit naisip niya ang $1,000 na sinabi nitong ibabayad sa kanya. Lagpas 40,000 piso. Hindi pa siya nakakahawak ng ganoong kalaking halaga. At totoong malaki na ang maitutulong yon sa pamumuhay nila, lalo na sa pagbabayad ng mga utang nila. Pero paano na lamang ang prinsipyo niya? Umiling siya. Hindi ko tinatanggap ang alok, Sir Keith. Uminom muna ito ng tubig sa mataas nitong baso bago ito nagsalita. What if I raise it to $5,000? That's more than 200,000 pesos. Napanganga si Mucha. Malapit-lapit na iyon sa 1/4 ng ₱1,000,000 piso. Napalunok siya. Ngumiti si Keith. Nabasa marahil ang tumatakbo sa isip niya. Think about it, Mucha. That's a sum that could help you and your family big time. Kakalabas lang ni Raynil mula sa isang meeting kasama ang staff tungkol sa kanilang mga target sa pagbebenta. Naabot nila ang kanilang kota, ngunit ang restaurant at ang bar sa pinakamataas na palapag ay sinira ito kahit para sa kanila. Kailangan nila ng bagong diskarte upang ang mga bisita ay hindi kailangang lumabas ng hotel at kumain sa ibang mga restaurant at bar. Tumingin siya sa kanyang relo, 11 ng umaga, tumagal ng 2.5 oras ang kanilang pagpupulong. Nang tingnan ni Raynil ang cellphone ay mayroon siyang 20 missed calls at 14 na text messages. Napabuntong hininga siya dahil si Savannah ang may pinakamaraming tawag na hindi niya nasagot, kahit ang mga text messages mula rito ay naglalaman lang ng isang linya, "Call me." Napabuntong hininga si Raynil habang hinihintay na sagutin ni Savannah ang tawag niya. Mula sa function room sa 3rd floor, pumunta siya sa basement kung saan nakapark ang kanyang sasakyan. "Hello, Sav." Aniya nang tumigil na ang pagriring ng telepono, tanda na sinagot na ito ng kasintahan. "You said you'd be done by 10:30. You were not answering my calls. I've been waiting here at the hotel lobby for 30 minutes. Napahilamo si Raynil ng mukha. "Sav, I'm sorry. I'll be there in a second. Dito lang ako sa basement, akala ko susunduan na kita sa pwesto mo. Sabi ko nandito na ako. Dahil sa maraming pagkakataon ay hindi mo natupad ang pangako mo. Sav, please, calm down. Again, I'm sorry." Naka-silent mode ang phone ko. Pinutol ni Savannah ang sasabihin niya. "I don't need your excuses. They won't change that fact that we are well late at my niece's party," she said as she ended the call. Nang makarating si Raynil sa ground floor ay agad niyang natanawan ang girlfriend na nakadekuwatro sa may lobby. Agad siyang lumapit dito. Nang tinangka niya itong halikan ay umiwas ito at mabilis na naglakad papalabas ng hotel. He sighed and followed her. Nakita ni Mucha ang ginawang paghabol ni Raynil sa isang babaeng namukha niya bilang isa sa mga newscaster sa ABS-CBN. Nasa may front desk sila ni Idlin habang nag-check-in. Ngayon na niya i-avail ang napanalunan niyang weekend stay sa Palazzo Arastia. Liyon lang kasi ang Sabado't Linggo na pareho silang pinayagan ni Idlin ng kani-kanilang mga supervisor para mag-leave. Isa pa, naisip niyang magandang pagkakataon iyon para makapag-isip siya tungkol sa offer ni Keith sa kanya. Baka sakaling kapag nakapagpahinga ang katawan at isip niya, nakapagpamasahe, makakain ng masarap, mapaligiran ng marangyang tanawin, ay makapagdesisyon siya ng tama. Kapag kasi iniisip niya iyon sa bahay o sa trabaho, mas lalo niyang nakikita ang hirap ng buhay nila, mas lalo niyang naiisip na pumayag sa gusto ni Keith. Naramdaman ni Mucha ang pagsiko sa kanya ng kaibigan. Di ba newscaster yon sa ABS-CBN? Ang gwapo naman ng boyfriend niya. Kaya lang, mukhang may LQ sila. Bumuntong hininga si Mucha. Si Sir Raynil yung lalaki, siya yung general manager nitong hotel. Bumaling siya sa receptionist na siyang nag-aasikaso sa kanila. "Miss, iyon ba yung girlfriend ni Sir Raynil?" "Yes, ma'am. Si Miss Savannah Malano po yun." "Matagal na ba sila?" tanong naman ni Idlin dito. Ngumiti naman ang receptionist. "Ang alam ko ma'am lagpas 1 year na rin. May pag-asa ka pa naman friend. Hindi pa naman sila kasal," anang kaibigan ng bumaling ito sa kanya. "Sa tingin mo, Miss,
Magpapakasal na sila. Tanong naman niya ulit sa receptionist. I'm sorry, ma'am, hindi ko na po masasagot yan, sagot nito, nakangiti pa rin. Anything else I can help you with, ma'am? Tinapik si Mutya ni Idlin sa braso. Oh, Mutya, any help daw? Pahingi nga kami miss ng rugby o mighty bond, iguglo ko lang ang puso nitong kaibigan ko. Nagkadurog-durog ata, humahagikek na banat nito. Inirapan ni Mutya ang kaibigan. Huwag mong pansinin yan miss, lukaret talaga yan. Room 1701 nga ba kami? Yes ma'am. Iyan pong magnetic card yung pinakasusi nyo. Tutulungan kayo ng mga room attendant namin sa mga bag nyo. Enjoy your stay in Palazzo Arastia. Ngumiti si Mutya, kahit na mukhang totoo ang sinabi ng kaibigan niya kanina, nabasag nga yata ang puso niya. Ano bang aasahan niya? Iyong gwapong iyon ni Raynil walang girlfriend. At ang mas grabe pa roon, nasasaktan ba siya dahil umasa siyang may pag-asa siya rito? Kung hindi ba naman siya isa't kalahating baliw? At dito na po nagtatapos ang pangalawang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.